الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matapos ang puri ko sa Allah at saka sa pagpasalamat ko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan tayo ng chance o panahon na magkatipon-tipon sa oras na ito upang ating mapag-aralan ang tungkol sa pamamaraan ng pagsasagawa ng Umrah. Inshallah, palapit na ang schedule ng pag-alis natin sa papuntang Makkah upang maisagawa natin itong Umrah, inshallah. Pero bago ang lahat, dapat na magkaroon tayo ng knowledge o impormasyon tungkol sa kung papaano isasagawa ang gawain ito. Karamihan sa atin, may mga iba sa atin na ilang beses na nakabalik sa pag-umrah, pero mayroon pa rin sa atin na hindi pa nakapunta doon. At saka ang mga gawain na minsan-minsan lang nagagawa ng tao, tulad halimbawa ng Ramadan, minsan lang sa isang taon, minsan nakakalimutan natin yung mga dapat gawin. So itong gagawin natin ay pag-refresh sa ating knowledge o pagdagdag at saka bagong informasyon doon sa mga hindi pa naka-experience. Anyway, ang Umrah, ito ay Arabic na word, Arabic na salita na kinuha mula sa salitang Arabic na i'timar, na ang ibig sabihin ay pagbisita. At ang kanyang ibig sabihin sa Islamic terminology na ang Umrah ay ang pagbisita sa Kaaba doon sa Makkah, na upang isagawa ang tawaf at saka ang sa'i, ang tawaf. Inshallah, i-detail ko sa inyo mamaya kung ano yung sinasabing tawaf, yung paglalakad o circumambulation sa paligid ng Kaaba. At ang pangalawa ay ang sa'i, na yung paglalakad na 7 beses sa pagitan ng dalawang bundok na ang Safa at saka Marwa. Inshallah, i-discuss ko rin sa inyo ng detail sa unahan. And then, pagkatapos, yung pag-ahit o pagputol ng buhok sa mga lalaki, pwedeng ahitin yung kanyang buhok o kaya putulan lang, pero siguruhin lang na lahat ng buhok ay papuputulan. Ganun naman ang mga babae, puputulan din yung buhok nila, inshallah. Inshallah, i-detail ko sa inyo mamaya sa unahan ng topic natin. Ang Umrah, ito ay pwedeng isagawa kahit kailan. Wala siyang fixed na time. Inshallah, pag-ulit lang sa mga informasyon para sa ating lahat, na ang Umrah ay pwede mo itong gawin sa kahit anong araw, kahit kailan sa buong taon. Wala siyang fixed na time. And then, ang Umrah ay mayroong 4 na rukun. Mayroong 4 na pillars. Una, ang ihram. And pangalawa, ang tawaf. Pangatlo, sa'i. Pang-4, yung tahallul. Sabi ko nga, inshallah, i-detail ko sa inyo sa unahan. Ang ihram, na yung pagsusuot ng lalaki sa dalawang, yung parang towel, puti, kulay puti, inshallah, doon sa miqat. At saka ang mga babae, ang pagsusuot nila ng damit na kahit anong klase na damit. Huwag lang yung sexy o kaya nakakatawag ng pansin sa mga lalaki. Anyway, at saka then meron akong kinulikta na ilang hadith. Marami ang hadith na nag-discuss tungkol sa Hajj at saka sa Umrah. Pero ang concentrate natin muna ngayon, dito lang tayo sa Umrah, kasi Umrah ang gagawin natin. Sa sunod na lang yung topic tungkol sa Hajj.
mayroong hadis na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang umrah na sinundan ng isa pang umrah ay nagsisilbing kabayaran o kapatawaran sa anumang kasalanang nagawa sa pagitan nitong dalawang umrah. Itong hadis na ito ay isinalaysay ng dalawa nating imam na si Imam Bukhari at saka si Imam Muslim, muttafaqun alay. Na ibig sabihin, sa umrah, ibig sabihin ang umrah ay nakakapunas ng ating kasalanan, na nawawala yung kasalanan natin na nagawa sa dumaan na panahon. Halimbawa, nung naunang umrah, then sa sunod na umrah, yung pangalawang yung nagagawa nating kasalanan sa loob ng dalawang umrah na ito ay insyaallah kapag ikhlas tayo, serious tayo sa gagawin natin ito, ay promise ng Allah na mawawala yung ating nagawang kasalanan sa loob ng isang taon na yun, o kaya sa loob ng pagitan ng dalawang umrah. Kapag ka nag-uumrah ka ng buwan-buwan, o minsan sa isang taon, so yung mga nagagawa mo na kasalanan sa pagitan ng dalawang umrah, yung kasunod na umrah ang magdidelete doon sa kasalanan mo yun, inshallah. Then, another kasunod pa na hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang hindi gumawa ng kahalayan o pagmamalabis habang siya ay gumaganap ng Hajj at saka umrah, siya ay babalik mula sa paglalakbay katulad ng isang sanggol na kasisilang pa lamang ng kanyang ina. Ang hadith din na ito ay iniulat ni Imam Bukhari at saka si Imam Muslim. Ibig sabihin, sa panahon ng season ng Hajj, kapag nagsagawa ang isang Muslim ng Hajj, sa panahon ng Hajj, mayroong uri ng Hajj na kasama ang umrah. Pwede na Hajj lang ang isasagawa mo, pwedeng may kasamang umrah. So anyway, yung sino man ang magpe-perform ng Hajj o kaya umrah, sa pagkatapos, kapag sa panahon na yun, sa pagsagawa niya sa ritual na iyon, matapos nating isagawa ang Hajj o kaya ang umrah, babalik tayo na para tayong bagong isinilang sa ating ina, tulad nung pagsilang sa atin noon, na nawala na yung ating mga kasalanan. Yun nga lang, ang kondisyon na kailangan serious tayo sa gawain natin na yun. Huwag tayong magsalita ng masamang salita at iwasan natin yung mga ipinagbabawal na gawin sa panahon ng nakasuot tayo ng ihram. And then, pangatlong hadith, sa panahon ng nakasuot ng ihram o sa panahon ng pag-uumrah, mayroong bawal doon na hindi dapat gawin ng mga tao, malalaki man o babae. Bawal ang mga marriage transaction doon. Halimbawa, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith, na sino mang kasalukuyan nagsasagawa ng Hajj ay hindi maaaring mag-asawa, hindi maaaring magpakasal ng babae man o malalaki, o magpahintulot sa iba upang mag-asawa. Halimbawa, mayroong magpapaalam sa iyo, sabihin na magpapakasal kami, hindi pwede na magbibigay ka ng pahintulot o makikipagsundo sa pag-aasawa. Kaya sa panahon na yun, nandun ang lalaki nakasuot ng ihram, ganun din ang babae. Pagkatapos, malay mo kung nakatagpo niya doon yung kanyang girlfriend o boyfriend, then doon sabi, gagawin na natin yung usapan dito. Nandito pa si Ustad Homer, pwede natin ma-discuss ito. Ito hindi pwede. Halimbawa, hindi pwede magbigay ng, kung sino yung nakakatanda doon, hindi siya pwede magbigay ng otoridad o papayag sa gagawin yung mga ganong transaksyon. So, iingatan natin ito. Kaya sinama ko sa discussion, baka mamaya mangyari na mayroong mga kasama sa umrah, tapos mayroon pala siyang makakatagpo doon na dati niya mga kilala, baka makiusap sa atin na ganito na lang, okasyon na lang natin sa panahon na ito. Hindi pwede. Kaya yung transaction ng marriage transaction sa panahon na yun ay bawal. So ito muna yung discussion ko sa inyo sa oras na ito. Anyway, inshallah, iko-continue ko, itutuloy ko yung natira pa dito sa
gusto kong i-discuss sa inyo ngayon. Hanggang dito lang muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpatuloy natin yung ating discussion tungkol sa pagsasagawa ng Umrah. Mayroon akong gustong idagdag uli na mga hadith na makukuha nating basihan sa ating pagsasagawa ng Hajj at Umrah. Meron ding hadith sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa katumbas ng pag-umrah sa Ramadan. Idadagdag ko na rin ito na information bago natin mamaya isasagawa yung kung paano ang pagtawaf, yung pinaka puntos ng ating gagawin ngayon. Idadagdag ko na lang ito kasi malapit na rin ang Ramadan para alam natin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng umrah sa panahon ng Ramadan ay katumbas ng isang Hajj o isang pagsagawa ng Hajj na kasama ko. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong hadis na ito ay sahih na sinalaysay ni Imam Bukhari at saka Imam Muslim. Na ang ibig sabihin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagsagawa ang tao ng umrah sa panahon ng buwan ng Ramadan, bibigyan siya ng Allah ng rewards na katumbas ng Hajj para din siya nakapag-Hajj. So, napakalaki ng rewards sa umrah, sa pagsagawa ng umrah sa panahon ng Ramadan. Kasi kung tutuusin, kahit ako wala pa akong experience na pumunta sa umrah ng panahon ng Ramadan, pero nakikita natin, baka mayroon naka-experience sa inyo, pero yung hindi pa naka-experience, nakikita natin sa television ng Saudi Arabia na sa timpo ng Hajj, kahit sa panahon ng Hajj talaga, nakikita natin na sobrang dami ng mga tao. So kaya binibigyan ng Allah Ta'ala ng malaking rewards ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Para ka na rin nag-Hajj nun. Anyway, dagdag natin ito at least, matapos ang trip natin na ito, malay nyo baka sa sunod, magkakaroon uli ng plano na magkaroon ng umrah sa buwan ng Ramadan o kaya at the end of Ramadan. So makapagpreparado tayo dahil napakalaki ng rewards ng umrah sa buwan ng Ramadan dahil ang katumbas niya tulad na rin ng katumbas ng nagsagawa ka ng Hajj. At saka dagdag ko rin, baka ang iba sa inyo ngayon nakailang beses na nakapag-umrah, baka hindi niya alam na pwede niyang gawin na itong umrah niya ngayon hindi na para sa kanyang sarili. Pwede niyang gawin na para sa kanyang ama, para sa kanyang ina, sa kanyang mga magulang. So baka malay ko baka ang iba sa inyo ay ilang beses nang babalik-balik sa pag-umrah. So ang kanyang mga magulang ay hindi pa nakapag-umrah dahil sa layo ng pagitan ng Pilipinas sa Saudiya. So mayroong chance na para na ring mag-uumrah yung ama mo at saka ina mo. Ang hadis ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sa hadis ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang magsabi si Laqit bin Amr sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking ama ay napakatanda na at walang lakas upang magsagawa ng Hajj o Umrah o magsagawa ng paglalakbay. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan ako, isagawa mo ang Hajj at Umrah para sa kapakanan ng iyong ama. So ang hadis na ito nagbigay sa atin o kaya magiging reference natin na pwede pala nating ipag-perform ng umrah ang ating ama at saka ang ina. Kaya in-advance ko na rin itong ipaalam sa inyo, baka mayroon sa atin na paulit-ulit na siyang nag-umrah, so pwede namang i-share mo sa iyong ama at saka sa iyong ina. Sa trip mo na ito, pwedeng gawin mo na para sa iyong ama. Sa next ulit na trip, pwede na sa iyong ina. After that, kahit sino ang gusto mo, kaya yung sa sarili mo na. So ang hadis na ito ay isinalaysay ni Abu Daud at saka Tirmidhi. Then, another na hadis, tungkol naman sa paano naging tungkulin ang Hajj, o kaya itong Umrah.
Minsan may isang pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, papaano nagiging tungkulin ang Hajj? Yun ang tanong niya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kakayahan, kung meron siyang kakayahan, ibig sabihin physical, mental, at saka financial, upang isagawa ang Hajj at pagkakaroon ng masasakyan. Ang hadis na ito ay isinalaysay ni Ibn Majah at saka Tirmidhi. Ibig sabihin, ito yung mga dapat na meron sa tao para upang allowed siya na makapag-perform ng Hajj. Ibig sabihin, tungkulin na ng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpatuloy natin yung ating pag-aaral tungkol sa pamamaraan ng pagsagawa ng umrah. Sa ngayon, i-discuss natin yung napag-usapan natin yung diniscuss ko kanina tungkol sa yung gagawin na natin sa pag-umrah. Una, bago tayo umalis sa bahay, i-ready natin ang ating mga sarili. Inshallah, lalo ng mga babae, mga misis natin, alam na nila kung ano yung mga gamit na dapat dalhin sa pag-umrah. Kailangan, bago tayo umalis sa bahay, dapat malinis na tayo. Naligo na, tanggal na ang lahat ng mga dapat ahitin na mga buhok. Ay, alisin na yung mga kuko. Kailangan matrim na ang mga kuko. Lahat-lahat ng dapat, at saka ang mga gamit sa pag-travel, kailangan ma-ready natin. Then, magsala tayo ng 2 rakaah bago umalis, inshallah, sunnah. Then, alis na tayo, sakay na tayo sa ating sasakyan. Sa pag-alis natin, doon na tayo sa ating pag-alis natin sa bahay, inshallah, meron akong ibibigay sa inyo ng mga notes. Lahat ng mga babasahin, lahat ng kung anong gagawin natin. Sabihin natin ng limbawa pag-alis natin sa bahay, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ito na yung alis na tayo sa bahay. Then, pag nasa sasakyan na tayo, magbabasa tayo ng dua ur-rukub o kaya dua ur-safar. Nasa sasakyan na tayo, babasahin natin yung pagbiyahe. Kung may baba, mayroong mga matataas. Ang pinili ko para mas madali, itong mababa. Babasahin lang natin yung dua sa pag-travel natin, pag nandun na tayo sa bus, or anytime na hihinto yung bus, pag alis natin uli, babasahin natin ito. Meron kayo, bawat sa inyo, magkakaroon kayo ng kopya, inshallah. Meron akong mga prepare para sa inyo. Na babasahin natin ang dua o safar, sabi natin sa short lang na yung mababang dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Then, Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. So, alis na tayo. Then, pag dumating tayo sa kung saan man tayo ihinto, mayroong binabasa rin na para sa doon sa area na dadatnan mo, kung ano man ang mga masasama doon, na at least may depensa tayo. Ang babasahin natin ay A'udhu bi kalimatillahi at-tamma min syarri ma khalaq. Ito kahit hindi sa pag-uumra, kahit anytime, any day, anywhere na meron kayong pupuntahan, babasahin nyo yung dua ur-rukub na yun. Kahit yung araw-araw kayo pupunta sa trabaho, sa bahay, kung saan-saan, kapag sumakay na kayo sa sasakyan ninyo, basahin niyo yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapos alis ka na, move ka na. Then pagdating mo doon sa kung saan ka darating, saan ka pupunta, basahin mo yung A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 times. Ibig sabihin noon na nagpapadipinsa ka kay Allah sa mga masasama, na pwedeng may mga masamang pangyayari doon, mga shaitan, whatsoever na ano dyan. Baka mali mo may mga sihir sa mga area na yun, dipinsado ka sa dua mo na yun. Inshallah. And then, biyahe na sa sasakyan natin, inshallah, sa pagdating natin sa border,
mamaya inshallah, matapos akong mag-lecture, si Ustad Abdul Amrullah ang magbibigay sa inyo ng instruction kung ano ang gagawin natin tungkol sa biyahe. Itong sa akin, itong tungkol sa pag-uumrah. And then, pagdating natin sa miqat, ipalagay natin na nakapasok na ito ng Saudi. Si Ustad na mamaya ang bahalang ano sa inyo kung anong gagawin natin sa border. Yung sa akin, doon na sa Saudi. Dumating na tayo sa miqat. Ang ibig sabihin ng miqat, yung dadaanan natin sa pagpasok sa Makkah. Ang galing ng Qatar sa Karnul Manazil, sa Taif. Sa Taif tayo dadaan sa miqat na Karnul Manazil. Meron pa yung mga iba, pero huwag na tayong mag-discuss doon para huwag humaba ang discussion natin. Dito na tayo muna sa ating talagang dadaanan. So dadaan tayo sa Karnul Manazil. Pagdating doon, ang gagawin natin, yung mga lalaki, siyempre, may dala tayong two-piece na yung izar at saka rida na gamit natin. Hindi yung two-piece na, huwag niyong itindihin ng ibang pagkaintindi yung two-piece sinabi ko. Yung parang dalawang towel na para sa mga lalaki. Then, pagdating doon sa miqat, bababa tayo doon, ihinto yung bus, then mayroong pwesto doon na mayroong mga banyo. So, ang mga lalaki pupunta sa area ng mga lalaki, ang mga babae pupunta doon sa area ng mga babae. Then, tayong mga lalaki, dadalhin natin yung ating ihram. Ito na yung mag-ihram na tayo. Pagdating doon sa CR, comfort room, yung gustong maligo. Kung halimbawa naligo ko na sa bahay, kung gusto mong maligo doon, mas maganda. Halimbawa yung mga lalaki, maligo. Then, tapos maligo, maglagay ng perfume sa katawan. Yung perfume na wag yung mga dabidup ha. Yung mga perfume na mga Islamic perfume na mabuting perfume. Maglagay sa katawan tapos magsuot ng ihram. Nakalimutan kong magdala ng example ng ihram. Pakitingin niyo sa YouTube, makikita niyo yung mga kung paano pagsusuot. May dalawang sabi ko sa kanya two-piece, dahil dalawa yung maputi. Dalawang cloth na maputi. Na ang isa ay pangtapis sa ibaba, ang pangalawa ay dito sa itaas. So matapos yung pag naisuot na natin, then tayo ng labbaik Allahumma umrah. Yun yung sasabihin natin. Then ganun din ang mga babae, magbihis na kayo, magsuot kayo ng damit. Sa mga babae, sa lalaki, hindi tayo magsusuot ng damit ng gamit na mayroong tahi. So, ang suot lang natin ay yung dalawang tila lang na ganito, halimbawa, na maputi. Yung pang tapis mo sa ibaba at saka yung pang cover sa itaas. Ganun, para mga towel, dalawang towel na malalaki. And then, pero wala ka ng ibang isusuot doon. Huwag mag-isip ng ibang isipan ha. Walang ano doon, walang underwear. Ang mga lalaki, yun lang ang suot, yung dalawa. Yung mga damit, mga suot na may tahi, wala na sa panahon na yon. Pero ang mga babae, magsuot kayo ng gusto ninyong damit. Magandang damit, malinis na damit, bagong damit. Basta huwag lang yung damit na, halimbawa masikip, makaka-attract kayo ng mga lalaki. Yung mabuti, yung maluwag na damit. Then magsuot kayo ng khimar. Okay? Tulad nung ginagamit ninyo pag nagsasala, yung khimar. Then, pagkatapos ganun pa rin, labbaik Allahumma umrah. Pagkatapos noon, doon sa gilid sa Karnul Manazil, yung may hammam doon, yung may CR doon, mayroon siyang katabi na masjid. So doon sa masjid, magsasala tayo ng 2 rakaah. Kapag na timingan natin na, halimbawa, oras ng pagsasala, duhur, o kaya asar, sasabay tayo sa pagsasala nila. Kung mayroong oras na yung fard na sala. Kung walang fard na sala, so magsasala tayo ng 2 rakaah na salat sa sunna ng wudu. Magwudu ka dito sa CR, then punta ka sa masjid, magsala ka ng 2 rakaah. Matapos 'yon, so sakay na ulit tayo sa sasakyan natin. Then mag-start na tayong talbiyah. Yung pagsabi ng labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulit-ulitin natin 'yun. So habang tumatakbo ang bus, sasabihin natin sa mga lalaki, sige, magano tayo, lakas natin ang boses natin. Pero yung mga babae, suway-suway lang, unti-kunti lang yung boses. Kayo lang. Ganon. So hanggang sa dumating tayo sa Kaaba. Kapag nakita na natin ang Kaaba,
shut up na yung bibig natin, close na. Huwag na tayo wala na yung talbiya. Habang hindi pa natin nakikita ang Kaaba, talbiya. Pero pagkang Kaaba nakita, sabi, Allahu Akbar. Tapos isama mo yung emosyon mo, yung impression mo, na para bang nagulat ka, humanga ka doon sa nakita mo. Siyempre, talagang mahanga ka, bibili ka. Kung sino sa inyo yung hindi pa nakapunta ng Masjidil Haram, hindi pa nakakita ng Kaaba sa personal, karamihan sa atin nakikita natin sa television. Pero kaya sa picture, hindi mo pa na-express yung nandun ka talaga sa harapan ng Kaaba. Pagkapasok mo doon sa Kaaba, ma-feel mo talaga, iiyak ka. Walang magpapaiyak sa'yo, pero mapapaiyak ka talaga doon sa matindi na saya mo. So, ganun na nga, pagdating natin doon, sa Kaaba, sa Makkah, so either ang pagkaisahan natin, inshallah iyan natin sa Ramrullah mamaya kung ano ang paraan niya. Kung di ako nagkamali, para nasabi niya sa akin na pagdating natin sa Makkah, pupunta tayo muna sa hotel na titira natin. Ilalagay natin yung mga gamit natin doon. Pagkatapos, babalik tayo sa Kaaba, sa Masjidil Haram. Siguruhin ninyo, huwag niyong kalimutan na kailangan may wudu. Siyempre, sa pagbiyahe, may tendency ang iba nakatulog na, yung wudu wala na. So, pagdating doon, magwudu tayo. Either doon sa hotel o kaya dito sa Masjidil Haram. I think mas maganda sa hotel kung didiretso tayo ng hotel. So, siguraduhin nyo na nakawudu kayo. Okay? Pero huwag tanggalin ang ihram. Yung mga suot natin, huwag nyong palitan. Huwag nyong hubarin. Yung ihram natin, yun ang gagamitin natin sa pagpasok sa Kaaba. Pag hinubad mo yung ihram mo, disgrasya, patay kang bata ka na-break mo yung ihram. Huwag nyong kalimutan yun. Kailangan yung ihram na suot ninyo, huwag nyong tanggalin. So, magwudu lang. Then, pagdating sa masjid, ganun, papasok ka, unahin mo pagpasok, ang paa mong kanan. Iuuna ang kanan, ha? Baka magamit niyo yung iunang kaliwa sa CR yon, yung iunang kaliwa. Sa masjid, unahin ang kanan. Pagpasok ng kanan mong paa, may babasahin mo itong dua na ito, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pag makalimutan mo yung Allahumma salli ala Muhammad, pwede rin sabihin mo ng Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pero ito na dua, hindi lang doon sa Makkah ginagamit. Kahit saan kang masjid papasok dito sa Doha, binabasa ito. Every time na papasok ka sa masjid, binabasa itong Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Then meron ding binabasa sa paglabas. Anyway, pagpasok natin, itong babasahin mo. Unahin mong kanan mong paa at basahin mo ang Allahumma salli ala Muhammad. And then Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapos maglakad ka na nandun ka sa loob ng bahay ng Allah, kailangan na ilagay mo sa sarili mo yung respeto mo doon sa masjid, na nandoon ka sa bahay ng pinakamalaki sa lahat na ng malaki, pinakamataas sa lahat na ng mataas. Kailangan, kung gaano ka nagrespeto sa pagpasok ng bahay ng tao, mas matindi ang respeto mo doon sa bahay ng Allah. So kailangan pagpasok natin doon, magpakumbaba tayo at ibigay natin yung ating pagsaludo sa Allah, yung respeto natin sa Kanya habang papasok tayo. Tapos nakikita natin ang Kaaba, sasabihin natin yung Bismillah, Allahu Akbar, yung kasama yung pagkamangha natin, yung nararamdaman natin na pagkagulat o pagkagusto doon sa nakita nating Kaaba. Then, nandun na tayo, malapit na sa Kaaba. Pagdating natin sa Kaaba, halimbawa, ito yung Kaaba. Yung papuntahan natin, pagpasok natin, I think yung harapan natin na side ng Kaaba, yung parang pagitan yata nung Hatim at saka dito sa Ruknul Yamani. Halimbawa ganito, doon meron yung sa Kaaba, nakita niyo yung parang mayroong doon, parang may oblong doon sa dulo niya doon. Yun yung Hijr Ismail, pwesto ng Nabi Ismail. Ang tawag noon ay Hatim, ganun. So, itong dito banda, ito yung Ruknul Yamani. And then,
Dito na side naman ang Hajarul Aswad, yung black stone. So pagdating natin diyan, papasok tayo. So dito tayo magi-start. Halimbawa ito yung Hajarul Aswad, dito tayo magi-start. May may line doon. Doon tayo magi-start. Kung kaya nating humalik, hahalik tayo sa black stone. Kung hindi natin makayang humalik kasi sa dami ng tao doon, mahirap, hindi ka makakahalik, so huwag mong pilitin. Gagawin lang yung paghalik doon, kung hindi ka makakaistorbo sa mga tao, wala kang mababangga, wala kang ihilahin. Basta, kung kaya mong dumiretso, humalik ka. Pero kung hindi mo kaya, kahit yung kamay mo lang, halimbawa hindi ka man makahalik, pero kayang abutin ng kamay mo, humawak ka doon. Yun na lang ang halikan mo. Pero kung hindi mo kaya, ang gagawin na lang ay haharap ka lang doon at iganon mo lang ang kamay mo, tapos huwag ka nang humalik. Then, mag-start na ng pag-ground. Doon sa una, babasahin natin ang Bismillah, Allahu Akbar. Ito isa lang, dito lang muna, ipagpatuloy ko ulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy natin uli ang pag-usap-usap o pag-discuss tungkol sa mga pamamaraan ng pagsasagawa ng umrah. Yung sinabi ko kanina na tungkol sa pagsisimula, ito papakita ko sa inyo. Meron nga palang picture ng Kaaba dito sa pader. Ito yung picture ng Kaaba. Ito yung sinabi ko na side ng Ruknul Yamani at ito naman yung Hajarul Aswad. And dito ang Maqam Ibrahim. So, dito tayo magi-start. Kung kung kaya nga nating humalik, hahalik tayo sa Hajarul Aswad. Kung hindi, kahit hahawak man lang. Pero kung hindi natin kaya, tulad nito, ang dami ng tao. Kahit sa umrah, meron ding panahon na ganito karami ang mga tao. Minsan sa medyo maaga pa, konti pa lang, pero nung pagdating ng alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw, dumarating yung maraming mga mag-uumra. So napupuno na ang area ng ganito. Anyway, so galing dito, mag-isa tayo dito na linya. So mag-around tayo, maglalakad. Na ang sasabihin natin ay Bismillah, Allahu Akbar. Mag-start tayo sa gilid nito, sabihin natin Bismillah, Allahu Akbar. Pagpalagay ko lang halimbawa ito yung kanto, so mag-move tayo, sabi natin Bismillah, Allahu Akbar. Then, paraon. Halimbawa ganyan, sa mga lalaki, ang first 3 round, meron yung sinasabi na ramal. Ramal, medyo mabilis. Huwag tumakbo, pero medyo mabilis ang paglalakad sa mga lalaki. Ang mga babae, normal lang. Ngayon, sa pag-round, may babasahin ba o wala? Walang na-specify na binabasa sa pag-round. Yun lang yung pag-start mo lang dito sa Hajarul Aswad na sabi mo, Bismillah, Allahu Akbar. Then, habang naglalakad tayo, magdua kayo ng kahit anong na dua. So, kahit anong na dua, mag-round ang sabihin mo. O kaya magbasa ka ng Quran. Pwede. Ngayon, pag round uli, so, sa unang round kanina, pag ganyan, round, then, dumating tayo dito sa Ruknul Yamani, magsabi tayo ng Bismillah, Allahu Akbar. Kung pwede nating hawak tayo, pero kung hindi, wala na. Hindi ka na hahawak, hindi ka na magagano ng kamay mo, wala. Sabihin mo lang ng Bismillah, Allahu Akbar. Then sa pagitan nitong gilid na ito, itong Ruknul Yamani, papuntang Hajarul Aswad, papuntang Blackstone, ang babasahin mo dito na prayer ay yung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. So ito yung babasahin, yung sabi na, oh Allah, ampun ako sa mga dosa ko. Allah, atagang ka naking kadyawan na sa dunya. Oh Allah, ibigay mo sa akin ang kabutihan dito sa mundo at saka ang kabutihan sa Day of Judgment. Wa qina adzaban nar, at iligtas mo ako sa parusa sa apoy. So ngayon, pagdating natin uli dito sa Hajarul Aswad, ibig sabihin na kumpleto yung 1 round. So sabihin natin uli na Bismillah, Allahu Akbar. Kung may chance tayong humalik, hahalik tayo.
Dahil wala, round ulit tayo. Ganon din, kahit anong dua ang babasahin mo. Hanggang sa darating ka dito sa Ruknul Yamani. Ganon pa rin sabi mo, Bismillah, Allahu Akbar. Tapos mag-start ka naman magbasa nung Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Hanggang sa darating tayo dito sa Blackstone, Hajarul Aswad. And then magsabi naman tayo ng Bismillah, Allahu Akbar. Then round na naman, pangatlong round na. So sa mga lalaki, pangatlong round, sige pa rin yung lakad na mabilis. Hanggang sa pagdating dito sa Ruknul Yamani, Bismillah, Allahu Akbar. Then Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. And then dito naman Bismillah, Allahu Akbar. So sa mga lalaki, relax na, ito na yung pang-apat, hindi na mabilis. Normal na ang lakad natin. So yun, magdua kayo ng gusto ninyong dua. Lahat ng gusto niyo, magbasa kayo ng Quran. Then pagdating ulit dito sa pang-apat na round na yun, dating dito parang Bismillah, Allahu Akbar. Then Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. And then sa Hajarul Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, round uli. So pang-lima na, then pang-anim na, pang-pito na. Ganun pa rin palaging tuwing darating dito nandun yung Bismillah, Allahu Akbar, then Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Natapos na ang 7 rounds. So dito tayo nakatapos. Pagkatapos ng 7 rounds ng pagtawaf sa Kaaba, ang next na gagawin natin, magsala tayo sa Maqam Ibrahim. 2 rakaah. Halimbawa ito yung Kaaba, yan. Then dito ang Maqam Ibrahim, mayroon dong nakatayo, makikita niyo sa picture na dito hindi klaro, na parang golden color doon. Kaya yan yung Maqam Ibrahim. Ang mga tao dumadaan diyan nagtatawaf. So kung may chance ka dito, may lugar, so magsala ka dito ng 2 rakaah. Kung wala, kahit doon sa halimbawa nandyan sa area, nandyan sa malapit sa inyo ang Maqam Ibrahim, kahit dito banda ka, dahil dito ka na banda. Halimbawa, kung talagang walang pwesto, walang area, kahit saan ka na sa loob ng Masjidil Haram, magsala ng 2 rakaah. Na ang babasahin mo sa unang tayo, matapos mo mabasa yung Suratul Fatiha, isusunod mo ang Qul ya ayyuhal kafirun, Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma abattum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. So sa pangalawang tayo, sujud ka na, pagtayo mo uli, sa pangalawa, Fatiha, then ang kanyang aya, yung Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Halimbawa kung hindi mo memorize ang 2 surah na ito, gamitin mo na yung ano yung memorize mo na surah. Wala rin okay lang din siya. Pero yun ang pinakasunod na dapat, yung Suratul Kafirun at saka yung Suratul Ikhlas. So natapos na ang pagsala sa yung sala ng 2 rakaah. Anong next na gagawin natin? Iinom tayo ng tubig na Zamzam. Hindi na tayo pupunta doon sa ilalim, parang bawal na yata yung pagpunta sa ibaba. Pero maraming tubig dito na Zamzam na nasa drum. Sa mga galon, may baso, may galon. Inom na tayo doon, kumpleto, walang problema. So, pag nakainom ka na ng tubig, halas, alhamdulillah. Kung may chance ka na makabalik ka doon sa Kaaba, mali mo biglang walang umalis yung mga tao doon, nagbigay sa iyo ng chance, di pwede kang makahalik. Kung may chance, kung wala, wag na. Doon na tayo. Ngayon, natapos na yung trabaho natin dito sa loob ng masjid. Ang next na gagawin natin, pupunta tayo ng Safa wal Marwa, yun na yung sa'i. Ang nangyari ngayon, para bang palabas na tayo sa masjid kasi yung Safa, yung 2 bundok na Safa wal Marwa, hindi yun sakop ng masjid. Sa hindi siya parts ng masjid. Pero malapit lang siya doon kasi ini-expand yung area, kaya napalapit yung bundok doon. Hindi naman yung bundok inatras. Ang masjid lumalaki, pero ang bundok nandun siya, kaya naipit siya doon. So, papunta tayo ng Safa wal Marwa na bundok, consider na yun na lumabas tayo sa masjid. So, sa paglabas sa masjid, babasahin natin yung binabasa ng paglabas. Yung dito sa masjid, halimbawa, kanina pagpasok na sabi mo, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Yung paglabas mo naman, Allahumma aftah li abwaaba fadlik. Allahumma aftah li abwaaba fadlik. Mayroon inshallah, mayroon na nandito sa natin, inshallah, ibibigay ko sa inyo mamaya. Mayroon akong manos dyan, marami na ibibigay ko sa inyo para sa babasahin. Ito yung sa labas, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma i'simni minas syaitanir rajim. Ito yung babasahin yung paglabas natin sa border ng masjid at saka yung Safa. Pagdating natin sa Safa, bago nang nakalabas na tayo sa Masjidil Haram,
approaching na tayo sa Safa, babasahin natin yung aya na sabi ng Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ito yung pinakamababa. Yung mga hindi naka-memorize, kahit yun lang ang basahin mo, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. O kung ubusin mo yung aya, man hajja al-bait aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa fa inna Allaha syakirun alim. So dahil mahaba na 'yo, baka hindi niyo kaya, doon lang kayo sa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Then doon na tayo ngayon sa gilid ng bundok. Nandiyan ang bundok. Ang iba nakakaakyat, pero hindi naman sabihin na bundok yun na ganyan. Simple lang na mataas lang ng konti. So kahit doon lang tayo sa gilid. Kung hindi na makaakyat sa taas, dito sa gilid lang. Then ang gagawin natin, haharap tayo sa Kaaba. Kung nandoon kasi nandoon ang Kaaba, dito ngayon, haharap tayo doon, tapos mag-amin, itaas natin dalawa nating kamay. Then, sasabihin natin, pagkatapos ng pagsabi natin na Inna Safa wal Marwa, sasabihin natin yung Abda'u bima bada Allah. Matapos sabihin yung Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Then isusunod natin sabihin yung Abda'u bima bada Allah. Sisimulan ko yung sinimulan ng Allah. Ano yung sinimulan ng Allah? Yung pagbasa niya, yung pagsabi niya Inna Safa wal Marwa. So ibig sabihin simula doon sa Safa. Yung Safa at saka Marwa, yun yung dalawang bundok. So ngayon sisimulan ko na, sabi mo Abda'u bima bada Allah. Sisimulan ko yung sinimulan ng Allah. So doon tayo magsisimula sa bundok ng Marwa. Sabihin natin ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 times na Allahu Akbar. And then, isusunod natin ang La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. So, basahin natin ito ng 3 times. Pagkatapos noon, maglakad na tayo. Papunta ng Marwa, yung pangalawang bundok. Pero sa pagitan ng dalawang bundok na yon, sa unahan ng kunti, sa gitna, mayroong dalawang line na signal doon. Makita yung sa pader, ganyan lang mga pader, naka-green. Dito naka-green. So, sa unang green, ang paglalakad natin, babae at saka lalaki, mabagal. Pero pagdating doon sa gitna, ang lalaki tatakbo. Pero hindi naman takbo na parang nagkarira. Yung basta buwilo lang ang lakad mo, parang simitakbo. Then pagdating sa next green, babagal naman, babalik sa normal. Hanggang sa darating doon sa next na bundok. Pagdating sa Marwa, doon sa pangalawang bundok, aharap naman tayo sa Kaaba. At babasahin natin yung sasabihin. Hindi na magsasabi ng Inna Safa wal Marwa, hindi na. Yung kanina lang, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung La ilaha illallah, yung sinabi ko, yung binasa ko na yon. So, 3 times din yon. Matapos, so, ibig sabihin, galing dito sa Safa, papunta ng Marwa, yan na yung parang isang round. Then, pagbalik, galing naman doon, babalik ka papunta dito, another naman isa. Hindi tulad ng Kaaba, na galing dito, gaganong ka, 1, 2. Yun, hindi. Yung isang pagpunta mo doon, 1. Then, galing doon, babalik dito, 2. And then, ganun, pagbalik mo naman dito, babasahin uli yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, hanggang sa katapusan. Then, move na naman tayo doon. Pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim. So, then ngayon last, pang-7. So, doon tayo mag-end sa Marwa. Pagkatapos sa Marwa, maalis na tayo doon. So, ang gagawin natin, next na gagawin, magpaputol ng buhok. Magpaahit ng mga lalaki, magpakalbo, o kaya bawasan lang. Pero siguruhin lang na lahat ng buhok ay maputulan. At saka ang mga babae ay magpaputol din ng buhok. Hawakan yung buhok, pabawasan yung mga around 1 pulgada, yun ang puputulin. Lahat din nung parts kailangan lahat ng buhok niya, maputulan talaga. So, mga lalaki pupunta doon sa barberuan, yung mga babae, siyempre doon sa mga safety, kung at least may mga area doon na kung saan magpapuputol ng buhok yung mga babae. Pagkatapos nun, yun na yung tahallul. Tapos na. Sa panahon na yun, yung mga bawal sa panahon ng ihram, doon ay pwede na. So yung kanina sinabi ko na mga business, bawal yun. Yung kanina na mga pag-asawa, ngayon, yung mga pinagbawal na yun, ngayon, okay nang maghubad, magtanggal ng ihram, magpalit ng bagong damit. Wala nang problema. So doon sa unahan ng kanina, yun nga sinabi ko, yung mga bawal, pagputol ng kuko, pagputol ng buhok, yung mga bawal yun sa panahon na kasuot ng ihram. Pero ngayon dahil tapos na, okay na. So tapos na ang umrah. Bumalik na tayo sa ating hotel.
mag-relax, kumain, matulog. Tapos kung gusto nating bumalik uli sa Kaaba, doon tayo. So inshallah, we will try our best na ang lahat ng panahon at lahat ng oras natin, doon natin siya magamit sa inshallah sa Kaaba. Hanggang dito na lang. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.